kailangan mapunahan, para magpasalamat sa ating Diyos. Sa ginawa ng Diyos sa atin ng buong isang linggo, na kabutihan, pag-iingat, na dapat natin ipasalamat, no? Sino po ang maunang magpasalamat sa ating Panginoon? One. One. Two. Wala? Walang pinagpala ng Diyos? Yan, meron din. Praise God. Yes. Ako po, magandang mga po. Unang-una sa Panginoon, Panginoon po sa inyo. Ako po ay nagpupurit at pasalamat sa Diyos. Ang lahat po, ang lahat ng bagay ay sa Diyos na mula. Kaya tayo po nagkasalamat. Kung ano na ang meron tayo ngayon. Ako nagpupurit at pasalamat sa aking mga anak. Matagal po ako nagtitiis sa kalagayan siya. Hindi po. At sabi ng aking mga anak, magpamilin ng pakasi. Kausap ko, arkitekto at saka engineer, nakakaya naman yung itsura mo. Ay sabi ako, salamat naman sa mga anak ko na awan nila ng puste. So ngayon, magkaroon po ako, magkuhan po kami ng aking, kasi ako po ang pinakamataas sa trabaho na ako po yung general foreman, tapos ito, at saka yung mga tauhan, yung mga kasama namin. Noong linggo nga po, hindi na po ako naka-activity dahil lang po sa isa po, iingit ko ng pagkakataon na yung sinama po kami sa halahala. May sinupan po kasing lupa ko ng 1 hectare. Pabakuran ko yun. Ay, sabi ko, araw ng linggo, paano kaya ko? Sabi ko, Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa langit. Ikaw dapat ang mauna, pero Panginoon, ano to? Ay, Panginoon, hindi kami sa lupa, tungkol sa ating pagkatrabaho. Hindi kailangan talaga akong sumama dahil ako sa pag-iistigit ng talagitin. Sabi ko, Lord, kaya nung naroon kami, sabi ko, Panginoon, patawag. Dapat di ko ang mauna, pero ngayon, ito pa yun ako sa amin yung pag-iistigit ng trabaho. Pero marami ko salamat sa Diyos dahil yung trabaho ko yun, ay nagmumula pa sa Diyos dahil lahat ng bagay, sabi nga po doon, Diyos ang kilalap ng Diyos ang nailikha na lahat ng lupa, lahat ng bagay sa Kanya. So, nung trabaho po ibinigay sa amin ngayon, 4 po yung trabaho ngayon, sa Diyos po natulungan na agad. Yun ay isang pagpapala para po sa amin ng kanyang mga tagasunod po. Kaya maraming salamat sa lahat ito. Una-una po sa Panginoon, pangalawa po sa aking mahal sa buhay. Maraming po salamat. Yan, tuloy ng Diyos sa buhay natin, Brother Robert, Hindi kasi katwilan yung, hindi na kailangan magpangipin kasi matanda na. Okay lang kung walang ngipin, matanda na, pero kailangan pa rin natin yan, sa buhay natin na start, katulad sa kanya, na laging humarap sa mga tao. So, salamat na mayroong mga anak, salamat sa Diyos na may mga anak na nagbigay ng paibig natin, Brother Robert. Amen? So, sino pa? Meron pa? Yan, si Brother Robert. Praise God. Sabi kasi sabi sa Biblia, papurihan ang dapat papurihan sa Biblia. So, for the first time, nagsimula kasi akong naging pastor na 2019. Yan. So, from 2019, so 25 years old na akong nagpastor. Pero for the first time, meron nung linggo ko, may tumawag sa akin na isa nating kapatiran. Nakakaluwa siya. Sabi niya sa akin, nag-aaral po ba kayo ng Bible School? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ganyan. Kasi nag-aaral naman talaga ako. Kaya lang, hindi ka tulad ng mga kapatiran na nag-aaral talaga sila. Yung Bible School talaga na mayroong
sariling eskwela, sariling building. Kay Bishop lang po ako nag-aral ng pagkapastor. So, yung babae, medyo lumuluwag siya sa akin. Lumuluwag siya. Lumapit. Sabi niya, Pastor, sa lahat, ito po, ayaw kong magsinungaling. Sabi niya, ang ganda po ng preaching. Parang hindi ko yung sabihin sa lahat ng naging preaching, ngayon ko nang narinig yung preaching na yun. Linggo, katulog sa akin, na mapaluwa siya. Kaya sabi niya, nag-aral po ba kayo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi po ako nag-aral. Pero, ini-reveal lang sa akin ng Panginoon. Meron pa kong isa, nangyari po dito, yung isa pa, nagkaroon po dito ng prayer meeting. Yung prayer meeting, may dalawa pong lumapit sa akin na sila po ay nag-aral doon sa seminaryo. Tapos sila, ni FMK. Dalawa po yun, yung mag-asawa yan tayo. Mag-asawa. Sabi niya sa akin, Pastor, ngayon ko lang narinig yung message na ganyan. Kakaiba. Pero, napakaganda po para sa prayer meeting yung message mo. So, sabi ko sa sarili ko, hindi po ako dapat mamataan. Sabi ko, lagi kong pinapalta sa Panginoon yung message ko. Kasi, kaya ko po nasasabi, yung mga kapwa ko po, Pastor, pagdating po sa aking pagtuturo, hindi nila mag-aral ka muna, Pastor. Ito ang lagi nilang sinasabi sa akin. Mag-aral ka muna. Baka mali na yung katulong niya. Pero, hindi ko naman huli. Sabi ko, salamat Lord. Yung mga taong nakapakinig sa akin, sila yung nagbigay ng kalakasan na ipagpatuloy ko yung mensahe ko na ipinapasok ko lang. Kaya pag napupuri sa Panginoon, sapagkat kung ang mga, sabi nga doon yung mga pastor na kapag nagdadamong kuminsan, yung inaangat naman ako nung tunay na nakikinig. Kaya ako pinagpupuri sa Panginoon sa ano yung kapurihan. Kapagkat sa kanya naman lahat ng kasali ng ating kaalaman. Sabi ko nga hindi itong nakasulat, patayan ko lang itong sulat mo. Pero nais kong malaman ang tunay na laman ng iyong isipan. Katulad ng ginawa ni David. David, sinulat niya yun kasi alam niya yung kaisipan ng Lord. Hindi yung sa sarili niyang kaisipan. Ang naging patayan ko sa aking pagtuturo mo. Ayaw ko yung turubuhay ng galing sa akin. Tuloy galing sa akin. Kaya ako nagtutuloy sa Panginoon, salamat Lord, sa 25 years kung pagkinentahan. Beses na Lord na akong nakapakakilig. Bilang pastor, napakaganda. Binigay sa iyo ng mensahe ng Panginoon. Sa akin ang puhuli. Sa Diyos ko ang kapurihan. Then, unay nga po na, ano kung ginagawa tayo sa ating sarili, no? Wala po tayo dapat ipagmalaki. Lahat ay galing sa Diyos. Karunungan man yan, no? Ano man yan. Lahat ay ibalik natin ang papuri sa Diyos. Amen? Meron pa po? Meron pa gustong magpasalamat o mag-share